At eto na nga mga kababayan, opisyal na pong nagsampa ng kaso itong Magnificent Seven mga ka-PL. Itong grupo po ni Attorney Harold Respicio, ayan, Attorney Jing Paras at Attorney Topacio at kasama pa nila. Kaya sila tinatawag ngayon na Magnificent Seven. Kaso po ito laban po kay Senator Tuta Soto mga kababayan. Ayon din po kay Attorney Respicio, sa kasaysayan, meron po siyang ikinuwento dito po sa bidyong panunuorin po natin mga kababayan. Aba, meron din palang Vicente Soto, no? Nagngangalang Vicente Soto, kung di ako nagkakamali, kamag-anakan o lolo o tiyuhin ito ni Tito Soto mga kababayan na nakasuhan din po noon. Kagaya po ang kaso nitong isinampa nitong Magnificent Seven dito kay Senator Tuta Soto mga kababayan. At nakulong ho yun, ha? Nakulong yung Vicente Soto na yon mga kababayan. Kaya hindi malayong mangyari na makukulong din po itong si Senator Tuta Soto. Ayan. Di ba? Ayos. Masyado kasi nagmamagaling eh. Akala niya siguro hindi siya tatablan mga kababayan. Akala niya siguro porque nakadikit siya sa administrasyon hindi siya pwedeng kasuhan at maaabsuelto ang ikinasulaban sa kanya nitong Magnificent Seven, mga kababayan. Tatalab ito sa kanya. Sigurado makakalaboso itong si Senador Tuta Soto. Buti nga, nang mabigyan naman po ng aral, lumalapis na di ba? Ang naging hatol o desisyon ng Korte Suprema, binastos niya. Maliwanag po na pambabastos yun mga kababayan. Hindi niya nirerespeto itong mga nasa Korte Suprema nagsipagtapos ng abogasya sa mga ginawa nilang desisyon sa pagbasura sa impeachment ni BP Sara. Hindi niya po ginagalang, binabastos niya pa sa palagay ko lang. Kaya tama lang mga kababayan na makalaboso itong mamang ito. Nang sa ganon, mabigyan po ng leksyon at hindi niya naulitin. At higit sa lahat, hindi na rin po pamarisan na mga kagaya niyang senador na pulpol walang alam. O ito na po yung video ni Attorney Respicio. Panoorin po natin nang malaman po natin ang buong detalye sa mga sinabi niya dito sa kanyang maikling live. O ito na po. Alright, yeah, buddy, live, baby. Andito ngayon yung original Magnificent Seven, whose impeachment complaint, yung third impeachment complaint ay hinarang ng Congress last time, pero same Magnificent Seven ang nagsasampa ng contempt case ngayon laban kay Senator Vicente Soto dahil hindi pwede na sunod-sunod ang kanilang pag-violate ng Constitution. Biniolate nila yung Constitution before sa hindi nila pagtanggap ng aming third impeachment complaint. Ngayon, ipa-violate pa rin nila yung Constitution dahil hindi daw nila susundin yung Supreme Court decision na sinasabi na wag nang ipagpatuloy yung impeachment laban kay Sara na nakapending ngayon sa Senate. Hindi pwede! Bilang Magnificent Seven member, kailangan namin lumaban dito sa kanilang sunod-sunod na pag-violate ng Constitution. At dahil dyan, kasama pa rin natin siya, as usual, Mr. Ferdy Topacio, Mr. Jing Paras, Cathy Binag, and Mr. Manuel Luna, where are thou, sir? At yun po. At itong case na to ay hindi ito basta-basta dahil may president ito. Dahil noong 1949, yung lolo ni Senator Tito Soto, ang pangalan din ay Vicente Soto, ay sinampahan din ng similar case, indirect contempt. At na-convict siya doon. Kaya mataas ang confidence namin na matatalo rin si Vicente Soto dito sa case na ito. Dahil dun sa case na yun, yung lolo niya before, ang sinasabi ay wag sundin or mali yung decision ng Supreme Court at sinasuggest niya na palitan yung members ng Supreme Court. Hindi ba't pareho rin yung sinabi ni Senator Tito Soto this time? Sinasabi niya na mali yung decision ng Supreme Court at nagsasuggest siya ng tsa-tsa at ini-insinuate na napalitan yung mga members ng Supreme Court dahil mali yung kanyang decision. Confident kami na same reasoning ay mako-convict itong Senator Vicente Soto. Pangalawang Soto na mako-convict. This time,
ng indirect contempt, consistent sa jurisprudence ng kanyang lolo dati. Indirect contempt, pwede siyang maparusahan ng pagkakakulong at pagpapa-fine. Kahit sabihin niyang freedom of speech niya yung kanyang pagsabi, sabihin na natin na given that, alam naman natin ang ating Supreme Court ay yung branch ng ating government na natitira na lamang na may modo pa na hindi sila nagsasalita kapag binuburi sila. Pero this time, dahil nag-file kami ng petition case, laban sa kanya may pagkakataon ang Supreme Court ngayon na i-defenda or i-defend ang kanilang sarili formally dito sa case na ito. At ipinagdarasal namin na ilalatag nila na parusahan din si Vicente Soto III ng same fine or imprisonment dahil mali ang kanyang ginawa. Yeah, buddy! Alright! Sunod-sunod na paglabag ng konstitusyon ang ginagawa ng administrasyon na ito. Ang Magnificent Seven ay patuloy na lumalaban sa administrasyon sa kanilang consistent na paglabag ng ating konstitusyon. Hindi pwede na hindi ninyo tinanggap yung aming third impeachment complaint laban kay BBM, violating the Constitution, and this time gusto nyo pa rin i-violate yung Constitution sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa desisyon ng Supreme Court at bubuhayin ninyo yung sinabi na illegal at void na impeachment case na nasa Senate ngayon. Wow! Grabe tong administrasyon na ito. Nagva-violate talaga kayo ng Constitution. Consistent. At makakaasa kayo. Kapag consistent kayong lumalabag sa batas at sa ating saligang batas, ang grupo na ito ay patuloy na lalaban sa inyo. Dahil kapag kami ay titigil, hindi pwede na magwagi ang kasamaan dito sa ating bansa. Yeah, buddy. Alright. Yuhu! So ayun, lolo pala ni Tuta Soto, mga kababayan, ang naunang Vicente Soto rin na nakulong sa parehong asta, kayabangan at desisyon. Kinontra din pala noong unang Vicente Soto, mga kababayan, ang naging desisyon ng Korte Suprema. Walang pinagkaiba dito po sa naging pronouncement nitong si Tuta. Hirap na talaga akong banggitin yung pangalan. Nalilito na ako kung Tito o Tuta. Sige, Tuta na. Tuta naman talaga yan eh. Hindi daw sa Tuta o di aso. Parehas lang. Ayan, kasi galing-galingan ka. Tali-talinuhan ka. Senator Tuta Soto. Nakahanap ka rin ng katapat. Hindi basta-basta itong mga ito. Nagsipagtapos ito ng abogasya. Di hamak na mas matalino ito sa'yo. Ikaw, nabobo ka. Kung wala ka namang nalalaman sa batas, total, ikaw rin mismo may sabi na hindi ka mambabatas, hindi ka mabatas, wala kang alam sa batas masyado, no? Dahil hindi ka nagtapos ng abogasya. Di kung bibig na lang kasi pagdating sa mga desisyon ng Korte, lalo na Korte Suprema. At nagkaisa lahat ng mga taga-Korte Suprema sa desisyon na yun, kinokontra mo. Pambabastos yun. Kawalang galang yun sa kataas-taas ang hukuman sa ating bansa. Kaya ayan. Ano nangyari sa'yo? Yan ang napala mo. Nakahanap pa ng katapat, kalaunan, makakalabuso na. So, pag nakulong ka, tanggal ka sa pagkaka-Senate President, magkakaroon ng panibagong Senate President. Kung pala rin, dito na mangyayari ang kudeta dahil sa pagkasira ng liderato mo dyan sa Senado. Mati kasi sira yan, mga kababayan kapag ka nakulong niya si Soto bilang Senate. Ngayon siya Senate President at makukulong siya. Automatic po yan, watak-watak po yung majority, mga kababayan. Dito ngayon papasok, overtake, mga kababayan, ang minority bloc na itong tinatawag nga nating Duterte bloc. Pag ito na po ang humawak ng panguluhan ng Senado, mga kababayan, maging Senate President ang isa sa kanila, kahit sino sa kanila, ipagpalagay natin si Senator Alan Peter Cayetano ang maging Senate President. Lahat po ng komite o chairman ng mga komite dyan sa Senado, mapapalitan din po yan. Depende na lang po kung papalitan nila itong mga kahit hindi naman ganun ka tapang o ganun ka kapangyarihan ng mga komite.
Pero sigurado ko dyan, unang-unang papalitan mga kababayan, walang iba, kundi itong BRC na siyang tila nagpoprotekta sa investigasyon at sa mga nasasangkot dito sa maanumalyang flood control project. Yan ang unang-unang papalitan dyan mga kababayan. Sana lang magtagumpay itong Magnificent Seven na ito na maipakulong nila itong si Senator Tota Soto para mabago naman po ang panguluhan dyan sa Senado at sana matuloy na yung usap-usapang kudeta, no, sa Senado mga kababayan. Nang sa ganon, magkaroon naman siguro ng kakampi ang taong bayan. Kasi Kongreso at Senado halos kanila lahat ngayon eh. O wala lang kakampi ang taong bayan eh. Bakit ko nasabing walang kakampi? Ano ba hinahangad natin? Matumbok kung sino ang mastermind ng corruption ngayon. Eh hindi ho matumbok-tumbok. Kasi nga, ang pagdinig sa Blue Ribbon Committee ay nagtatakipan na lang, nagpupunasan ng dumi. O nasaan ang hustisya ginahanap ng taong bayan? Wala. Madaling salita, walang kakampi ang taong bayan. Lalong-lalo na itong mga naghahangad ng katarungan dito sa napakalalang korupsyon. Mga kababayan, panoorin din po natin itong karugtong nitong video na ito. Kanina ginawa ko po doon sa studio bago po magsimula yung aming programa. Reaction ko po ito patungkol po sa naging masakit na biro nitong si Sharon Cubeta sa ating pangalawang Pangulo. Idugtong ko na lang po dito sa video ito. Maraming salamat po. Panoorin po natin. Ito na. Masayang araw po mga ka-PL. Kinukuyog ngayon si Negastar sa social media mga kababayan ng mga kaibigan nating DDS dahil po doon sa masakit na biro nitong si Negastar. Nega kasi negatibo po yung pag-iisip. Dahil doon sa masakit ng biro sa ating pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte mga kababayan, natural masasaktan ang mga DDS. Eh kahit nga si Auntie Claring, di ba? Dinudurog ng mga DDS kapag mayroong pasaring kay BP Inday Sara. Walang sinisino itong mga DDS mga kababayan. Katulad na lamang po nitong babasahin ko. 2 DDS po ang bumanat kay Negastar. Napakasasakit po ng banat mga kababayan. Pero sa mga hindi pa po nakapanood nitong video nga na nag-viral na mga pabiro o masakit na biro nitong si Negastar sa ating pangalawang Pangulo, ito, panoorin po natin. Ibibigay ko po sa inyo para malaman po ninyo mga kababayan ang buong istorya. Kasi may kumakalat po ngayon sa social media na video nga nitong si Sharon Cuneta, putol, kulang. Ito ho, kompleto to mga kababayan. Okay, pero bago ko po simulan, makikisuyo lang po sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman at paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo po kalimutan, paki-like at paki-share po nitong video. Maraming salamat, makikisuyo lang po. Ito na ang video, panoorin na po natin. There's something I do not like about your presidency though. There's something I do not like about you being Mr. President and Madam being Madam First Lady. I think it's the fact that I miss years ago just texting to say, Bonget, Lisa, please send me Ilocos Bagnet. You never fail to do that. Mr. President, this is for you. Madam First Lady, this is for you, especially the first song. This is what you requested for. I'm happy to be here, sir. And sir, I have only one Vice President there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. Basta, Mr. President, you have my support. I will pray for you. I will pray for the country. I will pray that before we all judge you, that you are allowed to do your job for all of us. And we pray for good health,
peace of mind from all the fake news, all the disinformation. May God be with you every single day, Mr. President and Madam First Lady. Naging Vice President na si Madam First Lady. No, but that's my Vice President, my date. So ayun, yun po ang buong sinabi ni Negastar, mga kababayan. Mali daw ang pagpili ni Bongbong Marcos na si Inday Sara ang ginawa niyang Vice Presidente. Ang gusto siguro mangyari nitong si Sharon Cuneta, mga kababayan, si Kiko ang gawing Vice Presidente ni Bongbong Marcos noong nakaraang halalan. Ang tagal na noon, Sharon, di ka pa naka-move on? Nainggit ka. Ganun ba? Sharon, kay Inday Sara, dahil siya ang pinili ni Bongbong Marcos. Pero take note, Ate Shawi, lilinawin lang po namin at ipapaalala lang po namin, baka hindi mo kasi alam yung buong istorya no? Sinasabi mo na ang pumili kay BP Sara na maging BP ni Marcos noong 2022 ay si Marcos mismo. Aba, nagkakamali ho kayo, Ale. Baka hindi ho ninyo alam ang buong istorya. Mismong si Amy Marcos na rin may sabi na etong magkapatid na Marcos, Amy at Bongbong, ang lumapit mismo, Sharon, lumapit mismo kay Inday Sara. Sharon, hindi mo alam yung istorya na yan? Fake news ka, madam. Mali ho yung nasagap ninyong impormasyon. Sino ba nagbigay niyan? Si Kiko? Si Kiko ba may sabi sa iyo niya ang pumili ng magiging VP ni Marcos ay si Inday Sara? Hindi ho. Nagmakaawa po, Madam Sharon, si Bongbong Marcos at Amy Marcos kay Inday Sara para makipagtandem si Inday kay Bongbong Marcos. Yan po ang katotohanan. Ang magkapatid ng Marcos ang nagmamakaawa, lumuhod para pumayag si Inday na maging VP ni Marcos. Ganun ho yun. Mali ho ang nasagap ninyong balita, madam. Madam, alam nyo, wag ho kayo makikialam sa politika. No, ito advice ko lang po sa inyo, no ho. Kasi nakasubaybay po ako, madam, sa mga galawan po ninyong mag-asawa. Ano ho? Ang meron pong karapatan na makisawsaw sa usaping pangpolitika, walang iba, yung asawa mo na yan. Si Kiko lang. Kasi siya po ang politiko. Hindi ka naman po politiko. No, Madam Sharon. Kasi, pamaya, mapapadala siyang pangingialam niyo po tungkol sa usaping pagpolitika. Hindi po maiwasan ng mga DDS na sagutin po ang inyong mga sinabi. Katulad na lang po nitong huli niyong sinabi. Sinasagot na ho kayo ngayon, binabanata na po kayo ngayon ng mga DDS. Ang mahirap kasi niyan, kayo, kapag binabanatan ho kayo, madam, balat sibuyas ho kayo. Patola ho kayo. Agad-agad po kayong nagdidemanda, lalo na kapag nasasaktan na ho kayo sa mga banat po sa inyo. Kung nakikialam kayo, kung gusto nyo talagang makialam sa usaping politika, madam, wag po kayong pikon ha. Katulad niya, napakarami na po ngayong mga DDS ang bumabanat sa inyo. Baka mamaya patulan nyo ho yan, madam. Magdemanda na naman kayo, kayo ho nauna. Kayo pong nauna na bumanat kay BP Inday Sara, hindi po palagante ang BP Sara Kasi ang turing po sa inyo ni BP Sara, kaibigan. Katunayan niyan, nung nagpunta kayo minsan sa Davao, naka-red carpet pa kayo. Hinandaan kayo ni Inday Sara. Kasi nga, Sharon yan di umano. Etong si BP Sara. Ginagalang po kayo ng ating pangalawang Pangulo. Nire-respeto po kayo. Pero kayo, napakabastos po ng bibig ninyo. Ale. Ngayon, kapag kayo ho binabanata ng mga supporter ni Inday, baka magalit ho kayo ha. Baka magdemanda po kayo. Walang ganun, madam ha.
Kung gusto mo ng banatan, sige, ibibigay namin sa iyo ang gusto mo. Magbanatan tayo sa social media, okay? Eh total, nakikialam na rin lang kayo sa politika eh. Ha? E di, pakialaman rin namin lahat ng mga ginagawa nyo sa buhay. Pwede ba yon? Hindi ba kayo magagalit? Ha? Hindi ba kayo magdedemanda? Babala lang po ito, madam ha. Napakarami na kasing mga Duterte supporter ngayon ang bumabanat sa inyo. Huwag po kayo magdedemanda, madam ha. Napagagaling nyo pa man din magdemanda. Paawa effect kayo, pa-victim kayo, iyak-iyak kayo. Napagagaling ninyo magdrama. Dinadala niyo yung inyong pagiging dramatista sa usaping politika. O pag kayo binanatan, huwag po kayo magaganti ha, huwag kayong pikon ha. At kapag kayo'y namumura ng mga DDS, huwag po kayo mapipikon ha. Madam, huwag kayo magdidemanda. Tulad nitong babasahin ko, napakasakit po ng banat sa inyong mag-asawa. Ito, basahin ko. Ayan sabi ni Sharon Cubeta, ayan, Cubeta tawag sa inyo. Mali daw choice ni Bangag for BP. Dapat daw yung asawa niyang unggoy. Tinawag ng unggoy yung mister mo. Cubeta na apelyedo mo. Wag ka mapipikon, wag ka magagalit, ikaw na una. Gumanti lang ang mga DDS, okay? Wag kang balat sibuyas, ha? Wag kang pikon. Ito pa. I agree daw, sabi ni Doc Lorin Badi. Bagay na bagay si Bangag kay Kiko Matsing. Sana sila na lang para hindi naging president si Chupa Chups Beck. There was no way mananalo si BBM na natalo na si BP race without riding on the coattails of Inday. Not a chance in Adam, sabi ni Doc Lorin Badoy. Dagdagan ko lang, Madam Sharon Cubeta, kinaya ko lang. Sa palagay ho ninyo, kung si Kiko ang pinili ni Bongbong Marcos, mananalo kaya silang dalawa? Mananalo kaya si Marcos? Mananalo kaya si Kiko? Hindi kaya pakainin sila ng alikabok ng mga naging katunggali nila noong 2022 kung sila ang nagtandem. Wala namang bilang yung mister mo, madam eh. Walang botante yan. Nagduda nga kami yan. Bakit nanalo? Naging senador ngayon yan eh. Nagulat nga kami. Nung malaman-laman. Yung pala, tropa nyo ang mga nasa Malacanang. Kaya mas lalong nagduda ang ating mga kababayan. Ganito na lang, madam. Total, napakataas ng kumpiyansa mo eh. Na mananalo yung mister mo kung tatakbo sa mas mataas na posisyon. Hinahamon po namin kayo, Madam Sharon. Ang gawin mo, patakbuhin mo si Kiko, presidente sa 2028. Kahit vice-presidente na lang. Makikipagpustahan ako. May pera kayo, di ba? Ako wala akong pera. Makikipagpustahan ako ng 50,000. Yan lang kaya ko eh. Papangutang ko pa yan. Pag nanalo si Kiko, bilang vice-presidente na lang, wag na presidente, vice na lang kasi hirap nga yan sa pagkasenador. Parang nabudburan pa yata ng magic sarap eh. Makikipagpusta ako sa iyo, Madam Shawi, ng 50,000 pag nanalo si Kiko. Sa pagka-vice-presidente, bibigyan kita ng 50,000. Katuwaan lang. Alam ko marami kang pera. Alam ko hindi mo kinakailangan ng 50,000. Katuwaan nga lang eh. Pero sa'yo katuwaan. Sa akin seryoso na to. Kasi pag nanalo ako ng 50,000 mula sa'yo, laking bagay na po sa aming mga pobre yan. Mahirap lang po kasi kami. Pobre lang po kami. Malaking halaga na po sa amin ng 50,000. Makikipagpustahan po ako 50,000. Pag natalo si Kiko siyempre mananalo ako. Pagbibigay ka sa akin ng 50,000. Pero pag natalo si Kiko, siyempre, pag nanalo si Kiko, sorry. Pag nanalo si Kiko, siyempre, magbibigay ako sa'yo. Natural yun.
Pustahan nga eh. Subukan natin patakbuhin si Kiko. Patakbuhin mo yung asawa mo. Sa 2028, tignan natin kung mananalo. Okay? Bago ka magyabang. Patakbuhin mo muna yung mister mo. Bago ka magyabang. Ito pa, sabi what more Kiko na 9 million lang bumoto compared to Inday na tumataginting na record-breaking historical 34 million. 9 million versus 34 million. Medyo malayo, ha? Ha, ha, ha. Sabi ni Doc Lore, natawa pa. Pinagtawanan pa kayo. Shawi, pinagtawanan ho kayo. Nito pa. Pero at least, si Gabi, tama ang desisyong o may skerda ng maaga sa ubod ng plastic at ubod ng badoy na Sharon Cubeta. Boom! Sakit, di ba? Hindi pa yan. May mas malala pa dyan. Buti nga everyday gumigising si Kiko at Shawi sa pagmumukha ng isa't isa, mga plastic at mga user na kainsukang mga walang prinsipyo at mga ganid sa pera at kapangyarihan. Ayan o. Ikaw ba, Madam Shawi, tama ba na pinili mo si Kiko kaysa kay Gabi? Tignan mo naman yung itsura ng dalawang layo. Mukhang si Gabi yata nagkamali, nagpagpili sa'yo. Kaya tama lang siguro na umiskierda siya, sabi nga ni Doc Lauren Badi. Huwag kayo mapipikon ha, Madam Shawi ha. Huwag kayo mapipikon, huwag kayo magdidemanda. Banatan lang to, okay? Banatan mo kami. Nanatan ka rin namin. Ganun lang, okay? Pero wag kayong mag-alala. Hindi po namin idadamay mga anak ninyo. Anak nyo yan eh. Labas yan eh. Kayo na lang, okay? Kayo na lang ang babanatan namin. Huwag kayong mapipikon, huwag kayong magdidemanda ha. Tignan natin yung galing ho ninyo. Total, nakikisaw-saw kayo sa politika eh. Okay? At higit sa lahat, hindi po namin kayo mumurahin. Gagalangin pa rin po namin kayo kahit na nagbabanatan tayo sa social media. Okay, Madam Shawi ha? Eto pa. Isang banat sa mister mo. At saka sa'yo na rin. Mula pa rin ito sa mga DDS. Mga kaibigan namin. Ito naman ang sabi ni Kipicho. Arte ni Sharon. Kahit si Pope Francis pa ang katandem ni Kiko, your love, di yan mananalo as VP. Okay, tanyo na. Madam Shawi, kahit daw si Pope ang katandem ni Kiko, hindi pa rin daw mananalo si Kiko. Yun ang nga sinasabi ko kanina. Yung mister po ninyo, madam, wala pong bilang yan. Yung pagkapanalo niya ngayon bilang senador, questionable yan. Totoo ba talaga na may butante yan? Ha, madam? Uulitin ko sinabi ko kanina. Hamon ko pala. Ayan, sinabi, hamon ko ito sa inyo. Hamon ko na rin ito kay Kiko. May 2028 pa. Patakbuhin mo si Kiko ng vice presidente. Pag nanalo, bibigyan kita 50,000. Alam kong maliit na halaga sa iyo 50,000. Pero pag natalo si Kiko, bigyan mo ako syempre ng 50,000. Malaking bagay na sa amin yan. Makikipagpustahan ako. Doon ako sa mayayaman, makikipagpustahan. Hindi sa mga kapwa ko pobre. Doon sa mga mayayaman katulad mo. Mayaman ka di ba? Okay, Cole. Sana mag-comment ka sa video ko na ito, Madam Shawi, okay? Pero ginagalang ko po kayo, dahil mas matanda ho kayo sa akin, higit sa lahat, senior na po kayo. Hindi po ako bastos sa mga senior. Ginagalang ko po ang mga senior, tulad po ng paggalang ko sa aking ina. Ginagalang ko rin po kayo, pero makikipagpustahan po ako sa iyo. Kasi sigurado ako, yung mister mo, walang bilang yan. Walang bilang, hindi mananalo yan sa mas mataas pang posisyon. Nangangarap na maging vice presidente, pero suntok sa buwan ho yan. Siguro, kunin na lang siya ni Lord dahil abutan siya ng kanyang katandaan, hindi pa magiging vice presidente yung mister mo, Madam Shawi. Kaya wag ho kayo masyadong assuming na para bagang napakaraming botante ng mister mo na yan. Tsumamba lang yan. Kasi tropa kayo ni Marcos.
At kaduda-duda ang pagkapanalo ng mister mo. Tsumamba lang yan. O eto na, malapit ang halalan, patakbuhin mo na lang. Uulitin ko, madam, huwag kayong pikon, ha? Huwag kayong magdedemanda. Argumento lang tayo. Walang murahan, walang bastusan. Argumento lang. Sana mag-comment ka dito sa video ko na to. Hinahamon kita. Pustahan ho tayo. Okay, madam? Walang magdedemanda, ha? Kasi may kasunod pa tong video ko na ito. Susundan ko pa ito mamaya pagkatapos ng programa ko. Hintay ko rin yung comment mo. Sana mag-comment ka po, madam. Wrong choice daw si Inday Sara. Kagigising mo lang ba? Naalimpungatan ka ba? O baka naman di ka pa na nanghalian o naghapunan habang sinasabi mo yung video mo na yon. Kakahiya naman. Sino ba frontrunner ngayon, Madam Shawi, sa pagkapangulo sa darating na halala sa 2028? Sino? Sino ang frontrunner ngayon? Nasa survey ba pangalan ng asawa mo? Ng mister mo, nasa survey ba? Na si Kiko, mataas pa kay Inday Sara? Sa survey, kung sakasakaling tatakbo ito sa pagka-presidente, wala, di ba? Kahit nga sa BP, wala eh. Si Inday, napakataas. Tinatalo niya nga si Marcos eh. Pagdating sa mga ratings eh. Performance ratings, approval ratings, at saka satisfaction ratings. Tinatalo ni Inday Sara si Marcos. At higit sa lahat, madam, hindi na ho kayo nahiya. Pinakisamaan ho kayo ni BP Inday Sara nung kayo napunta sa Davao City. Naka-red carpet pa ho kayo. Kaibigan ng turing sa inyo, Inday, nirespeto ho kayo. Hindi niyo po ba naiisip yon? Na ngayon, pangalawang pangulo na ito si BP Inday Sara at sa 2028, baka malasin kayo, maging presidente ba si Inday Sara? Di ba, madam? Nangunguna lagi si Inday Sara. Ang mister mo, kamusta? Hindi nga manalo-nalo kay Marcoleta sa debate. Pinakain nga ng alikabok Hindi niya nga nauunawaan yung tungkol sa West Philippine Sea. Hindi nga maipaliwanag ng mister mo ang problema at ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pinakain ng alikabok ni Marcoleta. Patatakbuhin mong vice presidente. Matatalo yan. Matatalo yan. Kaya madam, salagin nyo na lang po lahat ng mga banat sa inyo ng mga DDS. Napakarami pa po. Nandiyan sa social media, mag-ikot-ikot po kayo. Pinuputakti na po kayo. Okay, hanggang dito lang po mga kababayan. Maraming salamat. Mag-ingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.